we can talk about the goodness of our Lord. Amen? His promises and what He has done for us. See, yung pong ating pag-uusapan ngayon ay sometimes unconsciously we are uttering it, we are saying it, and even we encourage brothers and sisters using this principle of the Lord, but sometimes you don't really get to the real meaning in a deeper way. So, pag-uusapan po natin ito sapagkat napaka-importante na mabigyan natin ng diin ang importance ng salitang ito. And it's about hope. Alam natin na ang mundong ito, ginagamit din ang salitang ito, hope, pag-asa, di ba? Pero sa mundo po, ang pag-asa ay walang kasiguraduhan. Pwede, di ba? Parang pwede mangyari. Kaya sabi niyo, umasa na lang tayo, baka sakali. Di ba? Baka sakali. Pero alam natin na pag ito ay kinabit natin sa pangalan ng Panginoon, walang baka sakali. Nawawala yung uncertainty. So pagkat anything attached to the Lord concerning His promises is a reality. Alam niyo, minsan, it doesn't, kailangan kasi ma-sink in natin yun eh. Yung hope na nakapako sa pangalan ni Jesus. Amen? Alam niyo sa Bible, every promise is part of the hope that we have in Christ. Alam niyo, kahit na lumipas na, di ba? Halimbawa, kagalingan. Kagalingan is lagi na-experience po natin yon. Pero habang nabubuhay po tayo, ay hindi natin sigurado ang darating sa buhay natin. Amen. Pero may kasiguraduhan, kaya mayroon tayong hope pa rin lagi. May kasiguraduhan sa pangako niya. Amen. May magkasigurado sa pangako niya. So, ang importante talaga is maibuhay natin. So, maging buhay sa atin yung salitang pag-asa. Amen. Amen? Yung pong 1 Colossians, wala palang Colossians 1:27, di ba? Christ in you, the hope of glory. So, since the living hope is inside of you, that tells a lot. Amen? Hallelujah. Kaya napakaganda na matanggap natin to. At may sa buhay natin. Alam nyo ba yun, bawat hakbang, bawat salita na binibitawan nyo, ay dapat binibigyan nyo ng importansya lahat. Let us not use words lightly. Amen? Kasi nga, ang pakikipag-communicate natin sa kapwa natin, sa Panginoon, you see, when you use communication, there is always the past, the present, and the future. Amen. At alam natin na nakalink po lahat ito sa Panginoon kung ikaw isang Kristiyano. Kaya alam natin na ang buhay natin hanggat sa muling pagbabalik niya ay yung hope na pinag-uusapan natin ay andyan lagi. At yun ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kahit sa kalagitnaan ng mga pagsubok, kalagitnaan ng mga kaguluhan sa ating kapaligiran. Kagaya ng nangyayari po ngayon, di po ba? Imagine in those places like Iran and the Middle East, kung ikaw ay walang Diyos, kung wala kang pinananampalatayaan na Diyos, at kahit meron pa,
kung hindi si Kristo ang pinalalaan mo yung pag-asa na yan, ay, ang tawag dito, it's meaningless. Di ba ba? Pero kung kilala mo ang Diyos mo, at ito ay si Hesus Kristo, ikaw ay may kapayapaan kahit na ikaw ay nasa gitna ng giyera. Amen. You see, if you have Christ, if the Lord, sabi nga, I will never leave you nor forsake you. Amen. At yun po ay totoo, hindi po halong salita yun. Those words are not hollow. They are full of meaning. Because it's living promise. Because who promised it is a living God. Amen. That's why we can put our faith in it, because our God is a living God, and He has demonstrated His power to carry out every promise that He has made for us. Amen. Hallelujah. So Jesus speaks of hope in the Bible as a living, anchored, and eternal assurance rooted in His resurrection, promising peace, strength, and salvation. He provides comfort, calling the weary to find rest, and offering a living hope that transcends trials and fear. Amen? So let's go to some scriptures. Sabi po sa 1 Peter, let's go to that scripture. 1 Peter chapter 1, verses 3 to 6. I will read it in the Passion Translation. Sabi po dito, verses 3 to 6. Celebrate with praises the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has shown us His extravagant mercy. For His fountain of mercy has given us a new life. We are reborn to experience a living, energetic hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Sabi po dito, so we can experience a living, energetic hope. Buhay at masigla. Amen? Masiglang pag-asa. So, when you are looking at the hope that you are waiting for, ano po yung attitude natin? Should be joyful, energetic. Because you see, it shows how you believe in what promises that God has given you. Pagka naniniwala ka, masaya ka. Di ba? Pagka ang tatay natin, bata pa tayo, at alam natin na, if ever, especially kung ang tatay natin, wala pa siyang pinapangako niya ginagawa, di ba? Pag sila, bili kita ng bagong sapatos, bili-bili ka. Nadala ko na masarap na pagkain, nadalang ka niya. So pagka pinangako niya, yung mga bata, hindi na makapag-antay, di ba? Nag-aano sila parang, alam niyo, yung tinatawag dito, energetic hope. Amen. Dapat ganun po yung attitude natin. Halimbawa, ikaw ay may nararamdaman. Kung alam mo na ang Diyos ay pinagkaloob na ang iyong kagalingan, matagal na, He prepared for it already. All you have to do is just believe. Amen? When you truly believe, you see, without doubt, it will going to pass. It's going to happen. Kaya nga, energetic hope, ibig sabihin, excited ka na dumating na yung inaasahan mo. Amen. Hallelujah. So, kailangan talaga mailagay natin sa tamang lugar, perspective, yung pong pag-asa na sinasabi ng Panginoon.
Sometimes we just talk about hope, but then we don't really put the real meaning to it. Di ba? Sabi natin, may pag-asa naman eh, pero sa loob mo, darating kayo. Kasi sinasabi mo yun, pero yung itsura mo, hindi naman naniniwala. Kasi ang lungkot mo. Tapos, sinasabi mo sa side, maghanda na lang tayo baka sakali. Sinasabihan natin yung na baka hindi mangyayari. Ibig sabihin, hindi natin naintindihan yung ibig sabihin ng the living hope. Kasi wala tayong energy na antayin, hindi mo ba? Alam nyo, yun yung sinasabi nga ko tinuturoan tayo ng Panginoon nga. Alam mo kung alam mo yung katotohanan and you are living by the truth, kahit na isang katiting lang ng hindi ka mawawala ng pag-asa. Amen. Because you know your God. Kilala mo ang Diyos mo. Na kahit minsan hindi siya nag-fail. Kaya niyang gawin. He's more than powerful to fulfill what He promised. Ibig sabihin, hindi siya pwede magkulang. Hindi siya, nagpangako siya, ay pinag-usahan. Ibig sabihin, yung mga pangako niya, gawa na. Sabi nga, it's all done for you. It's all done. He finished it. When He came down as a man and lived as a human being, and up to the time He was arrested and suffered the consequences of the unbelief of those people. Nung nagsuffer siya, at hanggang sa muli, hanggang sa kamatayan niya, pagkapato sa krus, pagkalibing niya, pagkabuhay niya muli. Yun, kinumpleto niya lahat ng kailangan natin. Kaya sabi nga everything was put in Christ. Di ba sabi nga pati ang creation, through Him, in Him, with Him. Di ba ba? He created the universe. God the Father created the universe in Christ. So everything in it concerning tayo, ng mga tao, mga humans, ay yun ang ginawa niya. Amen? Ang ginawa niya is, nagkasala tayo, He waited for so long to, at right moment, to be born as a man, to suffer, to pay for our sins. Di ba ba? Para sa ganon, lahat ng pangangailangan na ng tao na panood na doon sa incarnation, death, and resurrection. The crucifixion and resurrection. Kasama na po doon. Ibig sabihin, tapos na, given out. Kaya sabi po doon in Ephesians 1, that every blessing has already been shed abroad. Ibig sabihin, dinasik na lahat ng pagpapala, spiritual blessing para sa atin. When we say spiritual blessing, it includes yung physical. Amen? Because the physical, the spiritual thing is the unseen and, sabi nga, eternal. So, anything that is temporary is linked to the eternal, tayo. So, yung destination po natin is eternal being. Ito magiging eternity tayo, eternal beings tayo. So, kung blessed ka na doon, ibig sabihin, yung dadaanan mong physical, blessed na. Amen. Wala nang makakapigil noon. Kung naintindihan po natin yun, hindi tayo dapat nag-aalala, hindi ka dapat na-stress. At alam niyo, yung stress is the source of every evil thing here. Alam niyo kasi pag na-stress ka, para kang nakasuot ng lens na hindi mo nakikita ng tama yung nasa harap mo. Amen? Kaya mali-mali ang desisyon mo. Depende sa klase ng stress na mayroon ka. Amen? Alam niyo ba na kung ikaw na-stress na wala kang pera,
So depende sa sitwasyon mo, iba-iba ang pananaw mo sa mga sitwasyon na madating sa'yo. Kasi nakabalo sa'yo yung problema mo. So you don't realize that you are not seeing the things rightly. The way God wants you to see these things. Pero kung wala kang stress, ang linaw ng pananaw mo. Hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot. Makakatulog ka sa gabi. Amen? At hindi mo ibabaling ang galit mo or tampo mo or whatever sa ibang tao o sa ibang bagay o sa sitwasyon. Di mo ba? Kasi ang tao mahilig magturo. Pag na-stress na, clouded na yung kanyang mga decision making. Amen. You know why? Ano ang pinag-uulan ng stress? Pag ikaw ay na-offend. Pag hindi nangyayari yung pinaplano ng mga gusto mo, pag hindi nangyayari, stress ka na. Kahit na may dumating na maganda, hindi mo na makita na maganda. Wala ka ng time para magpuri sa Diyos. Kasi nakapokus ka sa stress. Hallelujah. So, sabi ko doon, dapat meron tayong energetic hope because of Jesus who has resurrected from the dead. So, ibig sabihin, yung hope po natin ay yung mga bagay na hindi na dapat kasama doon, na iwan na sa kamatayan. So, nung nag-resurrect si Lord Jesus Christ, ang kasama doon, puro para sa atin na maganda. So, kung ikaw ay mamuhay ayon sa resurrected life ni Jesus, na ating Panginoon, ay lagi kang nagwawagi. Amen? Lagi kang triumphant, lagi kang victorious. Kasi nga si Lord, dinaanan niya na lahat para hindi mo na daanan. Enjoy mo na lang yung victory ni Lord. You see, when you start as a Christian, you don't start to work for what Jesus already have worked for. Hindi mo na kailangan trabahuhin yung tinarabaho na ni Lord. Amen? Mag-umpisa ka doon sa victorious level na. Pagka born again mo, victorious ka na. Amen? Ibig sabihin, kasama mo na si Lord na seated with Christ in the heavenly places. And the enemy is your footstool. Tinatapak-tapakan mo na lang yan. Amen? Ang mahirap sa mga Kristiyano, mahilig parang makiwalo sa baba. Sa level ng Diablo. Pagka bumaba ka sa level ng Diablo, tatalunin ka niya. Kasi baluarte din yun. Pero kung ikaw ay kasama ni Lord, lagi na nakaupo sa heavenly places with God, with Jesus, you always remain victorious. Because that place is a place of victory. Amen. Kaya, yung hope natin, ilaan natin doon. Amen. Sabi, it is yung hope, the living hope is the anchor of our soul. Hebrews chapter 6 verses 19. Let's go to that. The letter sa yung book of Hebrews 6 19 and 20, 19 to 20. We have this certain hope, like a strong, unbreakable anchor, holding our souls to God Himself. Our anchor of hope is fastened to the mercy seat in the heavenly realm, beyond the sacred threshold, and where Jesus, our forerunner, has gone in before us. He is now and forever our loyal priest like Melchizedek. Ano po ibig sabihin nun?
Jesus is now our mediator, our intercessor. Amen? Ano ibig sabihin? Mayroon tayong spokesperson. Meron tayong abogado na nagre-represent sa atin lagi. You know why? Because Jesus died for you. Amen. Namatay siya, ikaw ang rason kung bakit siya bumaba. Para akuhin lahat ang kasalanan mo. At nung siya umakyat sa kalangitan, ay dala-dala niya yung victory na yon, na lahat ng binayaran niya ay siyempre poprotektahan niya. See, sabi sa Bible, sa Corinthians, we are not our own. We have been bought with a price. Ibig sabihin, may bumili na sa atin, may tumubos na sa atin. Amen? At yung pinagtubusan na, wala nang karapatan sa atin. Amen? Di ba? Halimbawa, alam niyo yung alahas na pag tinubos na, hindi ka na pwedeng habulin ng pawn shop. Kasi, paid, sabi doon sa resibo, hindi ka na pwedeng habulin. Ganun po yun. We are paid for by the blood of Jesus. Amen. So ang kalaban, hindi na makakahabol. Wala na siyang karapatan legally. He has no more bearing. Wala na siyang kahit anino ng karapatan. Amen. Kaya nga, set free. We were set free. And our hope now is every promise that Jesus made through His death and resurrection, that whatever you need now until the day of His coming is available for you by faith in Christ. Amen. Ang linaw po eh. Kailangan distract ka para magkamali ka eh. Amen? Kailangan pa nating lituin para hindi maunawaan mo. Ang linaw-linaw po. What is important is allow it to sink in. Imagine everything that we needed is already provided. But kailangan natin ng faith. That's why yung hope po natin nakaakibat ang faith. Amen? Because the hope that we have in Christ is anchored on the faith of the Son of God who is inside of us. Imagine, lahat ng nakadepositong pangako ng Diyos, sabi nga, everything that you needed is already been provided. Meron tayong kanta? You see? Kinakanta yun pa. Kaya may kinakanta tayo para it's already provided. Tapos sabi na, hingi ka na, hingi, provided na eh. Nakuha yung point dito. That's why, alam nyo, pagka alam nyo po yung reality nito, if everything is provided, ang prayer mo ay mababago. Para ba ibig sabihin, pagka pupunta ka sa bangko, instead na ikaw ay uutang, hindi, mag-withdraw ka na lang. Hello? Provided na, ando na. Ibig sabihin, the cash is already there. You don't have to borrow what is yours. You just have to claim it. Ang hirap, hindi natin alam pumirma ng withdrawal slip. Hello? Mga kapatid, tagalan na tayo magkasama dito lagi every Sunday. We're talking about this. And yet, simple lang. Simple lang. Dapat matuto tayong mag-fill up ng withdrawal slip. Or dapat alam mo yung PIN mo sa ATM card. O meron kang ATM, punong-puno ng laman. Kaya lang, lagi mo nakakalimutan yung PIN. Pupunta ka lagi sa bangko, pakipalit yung aking ano. Ang dami proseso, di ba ba? Kung nakalimutan mo. Ganon din sa mga pangako ni Lord. Pero kung alam mo yung PIN, simple lang. Kasi ang daming ATM na pwedeng pag-withdrawan. Eh tayo, hindi ka na alalabas ng bahay, may ATM ka na. Amen.
Hello? May ATM ka na. Basta alam mo yung code. Ano yung code? Yung relationship mo. Yung close relationship mo kay Lord. Alam mo kasi kung may close relationship ka, memoryado mo na yung pin mo. Di ba? Tinaas mo rin kamay, thank you Lord. Kasi may personal relationship ka na eh. So ibig sabihin, automatic na, nakatransfer na kaagad. Amen? Meron ka ng ATM sa bahay, lalabas na agad yung... What I'm saying is, this is reality. I'm just giving you a picture na meron tayo, hindi natin nagagamit. Because we lack the knowledge and we lack the kind of relationship that we should have so that it will be a reality sa buhay natin. Amen. Kailangan pa natin dumaan sa cashier. Yung cashier, pagka hindi niya kaya yung mo, ipapadapat doon sa manager. At tagal, di mo ba? Samantala pagka diretso ang relationship mo, doon pa lang, there and there, kaching! Di ba? Kung gano'n ang experience mo, ito yung sinasabing energetic hope. Ibig sabihin, pagka may kailangan ka, natutuwa ka na. Kasi the moment na ikaw ay nag-ring, andyan na. Hello? Of course, si Lord, marunong sa timing. Kaya matuto tayo sa timing ni Lord. Amen? At pag hindi dumating kasi wala sa timing. At pag tayo magtampo. Amen? Pero alam mo ba kung tama ang relationship mo kay Lord, alam mo din yung timing. Amen? Hallelujah. So yung hope, hindi po natin, let's meditate this word. Kasi ang Bible, although wala yung salitang hope sa mga promises, andun po yung label na hope pa rin. Why? Every promise is actually a thing that we can use our hope for. Di ba? Sabi nga in conjunction with faith. Sabi sa Hebrews 11:1. Let's go to that. Sabi niya, now faith brings our hope. See? Faith brings our hope into reality. See? So, ang nagdadala ng mga pag-asa natin ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, everything that you needed is already provided. Amen. Pero alam niyo ba na ang need natin personal para sa atin? Pag nakita mo yung kapatid mo, gusto ko rin yan. Hindi, kasi alam niyo yung need, related sa tao, objective yun, di ba? Relative sa tao. Hindi lahat pare-pareho ang nakita mo, ay, gusto ko din yan. Kaya ka na prostrate. Lord, bakit siya meron? Bakit ako wala? Ang hope natin, individual yun, meron tayong sabihin, kasi personal yung relationship natin. At iba't iba ang calling natin. Iba't iba ang pwesto natin. Iba't iba ang mga lugar natin. Amen? Hindi pare-pareho ang condition. But everything that you needed for you has already been provided. You see, if you have close relationship with Jesus, you know what you needed. Kadalasan kasi mahilig tayo sa want. Amen. Kaya sabi, alam niyo si Lord, sabi niya, huwag kang magamba, huwag kang mag-alala. Kasi ipoprovide ko sa iyo ang pangangailangan mo.
So, iba yung pangangailangan ng kapatid mo, iba yung pangangailangan mo. So, ipoprovide ni Lord yung kailangan mo lang. Amen. So, let us know. Let's know who we are in Christ. Ano ba yung calling sa iyo? Kasi yung calling sa iyo, doon talaga babaha ang blessing ni Lord. Kung ano man ang pinangako ni Lord sa iyo, dahil ikaw ay sumusunod sa Kanya, sa iyong pagtawag sa iyo, ano man ang kailangan mo at any point in time, it will be given to you. On time lagi yon. At sapat. Buti sometimes nga sobra na eh. Pero sabi ni Lord, yung kailangan mo. Amen. Kaya kahit hindi kayo umaman, pero nagkulang ka ba? Ang pamilya mo ba nagkulang? Kung ikaw ay pinayaman ni Lord, kasi kailangan ka niya para i-bless ang iba. Kasi hindi lahat po ganun. Kasi tinitingnan niya sa tao. Ano ba yung puso ng tao? Alam niyo kasi kung hindi ka pa ready, mapapariwara ka pa kung binlis ka ng gusto. Makakalimot ka. Amen? Yung blessing magiging hindrance sa'yo para ma-fulfill yung plano ng Diyos sa'yo. Pero yung mga binibless talaga, galing sa Diyos, tested na yung mga puso nila na hindi sila nakakapit sa blessing. Kaya nila ibigay ang buong yaman nila kung ito hinihingi ng Diyos. Halimbawa, binigyan ka ng Mercedes. Di ba? Tapos, mayroong isang kapatiran na nangangailangan ng kotse. Di ba? Kung ikaw ay handa talaga, pag sinabi ni Lord na ibigay mo, hindi ka na mag-question. Sabi ni Lord, aling kotse, kung ikaw ay maraming kotse. Sabi ni Lord, Mercedes, hindi ka na mag-question. Yung iba, Lord, tama na itong Toyota. Ano sabihin? Ang totoo pong blessed ay alam niya na hindi kanya yung blessing. It's for you to use, but sometimes, and most probably, to use to bless others. Amen. Kaya huwag ka magselos kung kabibili mo lang, pero sabi ni Lord, bigyan mo sa kanya. Kaya nga niya pinadaan sa iyo, di ba? Blessing sa iyo. Nagagamitin ka ng Diyos para i-bless ang iba. And sometimes it becomes a sacrifice to you. Di ba? Nag-iisa lang yung kotse mo. Pero sabi ni Lord, bigyan mo sa kanya. Bigyan mo. But I tell you, God, you cannot outgive God. In moment in time, bibigyan ka mas maganda. Kaya pala, Lord. Amen? Obedient lang po tayo. Ibig sabihin, ang blessing po na para sa atin, handa na, andyan na. Hindi mo ba lang, halimbawa, ang blessing na gusto ibigay sa iyo ng Panginoon, sometimes andyan lang sa tabi mo eh. At the right moment, God will touch that person and pupunta lang sa iyo, ibibigay sa iyo yun. Iabot lang sa iyo. If you needed it. Kasi for His glory. Kailangan mo para sa pagtugon mo sa pagtawag ng Diyos sa iyo, ibibigay ni Lord. Amen. Pero ikaw na binigyan naman, kung hindi mo na kailangan, sabi ni Lord, bigay mo na. Bigay mo na. Because along the way, God will always provide for you what you needed. Amen. I mean, there are brothers and sisters who can just give their mansion to anyone. God's told them to do. Sa kanila, baliwala lang, itataas po lang nila yung titulo. Because they know their God. Amen? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. So, knowing that, di ba ecstatic tayo lagi? Amen?
Romans 15, verse 13. Let's go. Fifteen. Now may God, the fountain of hope, fill you to overflowing with uncontainable joy and perfect peace as you trust in Him. And may the power of the Holy Spirit continually surround your life with His superabundance until you radiate with hope. Wow. Kung ilaan mo yung pananampalataya mo sa Diyos, sabi po dito, radiate, magniningning ka sa pag-asa. Ibig sabihin, you will become full of hope. At alam niyo yung hope, at alam natin na hindi empty po yun. Because our hope is anchored on Jesus. Because actually, our hope is Jesus. It sums up every, in the end of the day, kaya nga living eh. Sino ba yung living? Si Lord. Siya yung sagot ng mga hopes natin. At the right time, God will provide. Yung hino-hope natin, siya sabi nga eh, pagka andyan na, hope pa ba? Hindi na. It's fulfilled na. Can you hope for something that's already been fulfilled? No. And can you hope for something that is already seen? No. Your hope is on something that is not seen yet, on something that has not been fulfilled yet, but has been promised. Amen. So mga kapatid, si Lord talaga ang answer dito. Kaya nga, bandang huli, si Lord lang talaga. Kaya hindi natin pwede iwala yung hope kay Lord. Because our hope is Jesus. Kaya sabi doon eh, Christ in you, the hope of glory. Amen? Hallelujah. 1 John chapter 5, verse 13 to 15. Unang sulat, Epistle. Chapter 5, verses 13 to 15. Sabi po ni John, I've written this letter to you who believe in the name of the Son of God, so that you will be assured and know without a doubt that you have eternal life. Okay. Since we have this confidence, we can also have great boldness before Him. For if we ask anything agreeable to His will, He will hear us. And if we know that He hears us in whatever we ask, we also know that we have obtained the request we asked of Him. Ito yun eh. Ito yung nagbubuhay ng hope natin eh. Amen? Kasi nga, kaya ko sabi ni John, kaya ko sinulat ito sa inyo para makasigurado kayo na ibinigay sa atin ni Lord ang buhay na walang hanggan. And because of this, amen, ay mapupuno kayo ng pag-asa sa lahat ng mga pangako ng Panginoon. That's I am rephrasing it. Amen. Knowing that you have eternal life, alam natin na yung pong mga pangako ng Diyos ay nakakabit sa eternal life. Amen? Nakakabit po sa eternal life. If you have eternal life, all the promises of God are yes and amen. Sabi po sa every promise of God is yes and amen. Because you have eternal life. Kaya sabi nga kung ang Diyos ay binigay na ang kanyang anak sa iyo, ano pang hindi kayang ibigay? Tell me. If the most precious gift has already been given,
Wala, may kukumpira ba na kailangan mo na ibinigay na ng Diyos? So kung ibinigay na si Lord Jesus Christ na siya nagpaloob lahat ang gift sa iyo, mangangamba ka ba? Kaya nga, kaya sabi ganoon, pagka ganun po yung pagkaunawa natin, na alam mo nakikinig siya, at alam mong pinagkakalob niya kasi nasa iyo na si Kristo, nasa iyo na eternal life, and everything you need, this pertains to eternal life, then, there's nothing that God will not give. Ibig sabihin, kung ito ay nakapaloob sa kagustuhan ni Kristo, nothing is impossible. Amen. So mga kapatid, baka pinagpala po tayo. Kaya, I hope, ito yung hope ko, na pagka nagbibig tayo ganito, dapat walang mahabang mukha. Hindi, ako sabihin na, iba yung mahabang masaya eh. Amen. Dapat walang grumpy. Nawawala dapat yung pagka-grumpy natin. Amen. Mabangga ka lang sa ano eh. Pumuputok na yung speaker. Ng loudspeaker. Di ba? See? Kung alam mo kung sino ka at kung ano meron ka, alam mo yun. Di ba dapat masaya ka lagi? Kaya, di kayo nagtataka na sabi ni Lord, rejoice always. Rejoice always. And again I say, rejoice! Do you know the word rejoice? Narinig niyo ba yung rejoice? Magsigala. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18. Sabi po dito, no wonder we don't give up. For even though our outer person gradually wears out, our inner being is renewed every single day. We view our slight, short-lived troubles in the light of eternity. We see our difficulties as the substance that produces for us an eternal weighty glory far beyond all comparison. Because we don't focus our attention on what is seen, but on what is unseen. For what is seen is temporary, but the unseen realm is eternal. So sabi nga Lord, kung ikaw man ay dumadaan, sabi ni Lord, of course, sabi ni Lord that it's, our life as Christians is not all roses. Sabi doon, in this world, you will have troubles. Sinabi na ni Lord yun, pinaunahan na tayo. Sa mundong ito, ikaw ay makakaproblema. You will surely encounter problems, difficulties, trials. Amen? So yun po sabi ni Lord. Pero, praise God. Amen? Dahil, pag kinumpurahin mo yun sa eternity, ay walang kwenta. Ano ba yung eternity? Paano yung sukatin yung eternity? Walang sukat. Eh kung ilang araw lang yung tribulation mo, paano i-compare sa eternity?
Hindi mo makikita. Kahit yung tuldok, di mo makikita kung tuldok man siya. Imagine a dot on an infinite light. I-compare mo doon. Wala beyond compare. So if you know who you are and what your future is in Jesus, tatawanan mo lang yung mga problema. Para may sabihin, sometimes parang lubak lang yan sa pagbabiyahe. Amen? Hindi lahat ng kalsada ay makinis. Amen? Ang daan ng Kristiyano na dinadaan natin, hindi lahat ay makinis na kalsada. Kasi may flood control problema. Pero ang pangako ni Lord, makakarating ka. Amen! Hallelujah! Amen! Thank you, Jesus! Kasi kasama natin siya. At kung dumadaan ka ba sa mga lubak-lubak, praise God kasi hindi ka nag-iisa. Mga pangangailangan mo during sa panahon na yon ay laging pinoprovide ng Lord. Kung ikaw ay nanghihina, siya yung kalakasan natin. Amen? Hallelujah. Praise God. Kasi lahat po ng pangailangan natin, may katumbas na blessing si Lord doon. Kung alam lang po natin, kaya nga inaaral natin salita. Kasi ang lahat ng salita ay para sa atin lahat. Sinulat yun para sa atin, for our sake, so that we may understand our God. And when we understand Him, then mawawalan tayo ng problema. Amen? Kaya sabi ni Lord sa Matthew 11:28 ba yan? Come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. For my burden is light, and my yoke is easy. Ano? For my yoke is easy. Sama. For my what? For my burden, yeah. For my yoke is easy and my burden is light. Amen. Kaya pumaroon ka sa Kanya. Alam niyo ba yung yoke? In the old times, sa panahon po ni Lord, mga nakaraan pa, yung pumato po, nilalagay sa work animals. Usually sa kanila dalawa, tayo lang kasi isang kalabaw lang, di ba? Sa kanila dalawa. Yung isa, apprentice. Yung isa, yun talaga yung umaararo. Kasi tinitrain lang yung isa. Kaya nga, pag sinama siya doon sa talagang gumagawa, para i-train lang kung paano mag-alaro. Amen? Pero ang bigat, nandun na sa kabila. Ganun kaya sabi niya, you come to Him, you come to Jesus, kasi His yoke is easy. Amen? Kasi nga siya yung nagbubuhat, siya yung kumikilos, siya yung umararo para sa'yo. Tinutulungan ka niya para matuto ka. Amen? Ganun po yun. Kaya makakapagpahinga ka. Habang nagpapahinga ka, natututo ka. Nakikilala mo siya. You see, every kind of good things has been prepared. Lahat ng pinagawa po ni Lord ay napakaganda para sa atin. His plan for us, ang pananaw niya sa atin ay ang lahat ng ginagawa niya, we are always in His mind. Ibig sabihin, kaya niya ginagawa yun kasi para sa iyo. Imagine everything that God has done from time start na after creation, ay lahat ng ginagawa po niya para sa atin. Nung nagkasala tayo, ang tagal niyang piniprepare, hinanap niya yung mga tao tutukon sa Kanya. Until na makomplete yung salita ng Diyos. That's why Jesus became the Word of His representation of the Word of God. He is the culmination. He is the fullness of the Word of God. Kailangan may ater lahat ng para sa atin sapagkat ito ay napaloob kay Kristo. Ganda po ng Panginoon. See, His mind is always
yung vision po niya sa creation niya, tayo po yung laging nakasama. Kasi ang creation ay para sa atin. You see, when He planned to have us, He planned the whole creation. Because He cannot just put us in walang paglalagyan. Di po ba? At nung nagkasala tayo, ang tagal pa rin niya pinlano kung paano tayo i-recover. Nagantay siya ng 1,000 taon. Grabe. Tigas talaga ng ulo natin. No? It takes so long. At nung dumating pa siya, titigas pa rin ang ulo. Hanggang ngayon, bago siya dumating, matitigas pa rin ang ulo. Pero ang tiyaga ng ating Panginoon. Dahil mahal niya tayo. Kaya ngayon, huwag na tayo magmatigas ng ulo. Amen? Ano? Buti na lang ang ating Diyos ay hindi tao. Hindi ka tulad ng tao. Masyadong madali magbago ang isip. Pag-ihip ng hangin na iba ang direksyon. Di ba ganyan yung pagmamahal ng Diyos sa atin? It's firm. Imagine si Lord, pinanganak siya hanggang sa dulo, isa lang ang focus niya to accomplish. No matter what the enemy put before him to distract him, he was never budgeted. He just keep on. Imagine, he lived a life for 30 years. Ibinuhay niya yung banal na buhay para ready siya nagampanan for 3.5 years. Imagine, it took him 3.5 years to work for it. But it took his whole life to prepare for that moment. Amen? Focus siya. Kaya nga hindi siya nabuhay para sa kanya. When he came here, he didn't live for himself. He didn't enjoy. He didn't amass wealth. He did not go on karaoke. He didn't go on... Ako yung may sabihin, he is focused to do what his Father's will is. At alam niyo ba, kagabi ay kahapon, ang pinag-usapan is about ano ba yung mission field natin. Sabi nga, the best missionary, the best example is Jesus. His mission field is earth. Amen? Mission field, the moment na pinanganak siya, missionary na siya. Kasi yung earth ang kanyang mission. The moment you also were born again, you were put in a mission. Kaya hindi mo sabihin, hindi naman ako bagay dyan sa evangelism. Hindi naman ako kwanda. Hindi po. The moment you're born again here, your citizenship was changed. You became citizen of heaven. Amen? And so, ang pinaghahandaan mo, yung pagbalik sa heaven. Pero lang pinapagawa sa'yo si Lord dito, kaya kasi missionary ka. Amen? So, yung buhay mo, i-carry out mo ng tama. Kasi kung ikaw ay pariwara, you're not doing as a missionary. The Lord, we represent the Lord, di ba ba? O, nagsaserve ka nga sa church, pero yung buhay mo naman, taliwas. Di ba ba? O, nasa church ka, may ministry ka, pero sa labas naman, taliwas. You're doing your ministry. Your ministry is your life itself and how you respond to God. And that is also ililink natin yung hope. Kaya mo ginagawa yan kasi may hope ka. May living hope ka na in the end you will be glorified with Jesus. Okay? Hallelujah. Okay. So, sineselebrate po natin yung mahal na araw, di po ba? And you know that this is so profound that for the Christian, the cross
tells us that God understands our sufferings. So He suffered. So He took upon Himself at the cross of our sins and all of our failures and all of our sufferings. Our Lord on the cross asked the question, my God, why hast thou forsaken me? And He received this answer. He knew to redeem the world, to save you and me from our sins. Amen? To give us assurance that if we died, we're going to be with Him. He was saying from the cross, I love you, and I know the heartaches and the sorrows and the pain that you feel and that you are going through. And the Passover, which is yung Easter, points us beyond the tragedy of the cross to the hope of the empty tomb. It tells us that there is hope for eternal life, for Christ has completed death or has conquered death. It also tells us that God has triumphed over evil and death and hell. This is our hope, and it can be your hope as well. It's a living hope. Knowing that we are now eternal beings, since our spirit is filled with the Spirit of God. The moment you receive Jesus, ang una pong na-complete ang salvation ay yung spirit natin. Kasi sabi nga yung spirit natin hindi na siya hiwalay sa atin. He's there. So we're saved. But ang ginagawa ngayon ni Lord ay binabago tayo para masave yung kaluluwa natin. Amen. Bakit po? Masave saan? Sa punishment. Sa discipline. Kaya may pagtutuos pagbalik niya. We will appear before Him at His throne, the judgment seat of Christ. And He will judge us according to our works. So Christian ka na, kala mo, okay, saved ka na. Eternally, you're saved. But, binumold tayo para masave yung soul mo. Ibig sabihin, hindi na mag-suffer. Yung soul natin kasi ay pwede bang mag-go through ng discipline kung ang buhay mo dito ay hindi mo binuhay according to what God has designed for you. Kailangan matrain ka para pagka dating ng eternity future ay ready ka na makakasama si Lord para mag-reign over the kingdom of God. Amen? Yun po yun eh. Kaya nga ang Christian, hindi dapat mabuhay na pawardi-wardi lang. Kasi may pagsisingil si Lord. For the kingdom of God is like, sabi, for the kingdom of God is like. Ano yung like? Yung mga unforgiving servant, anong ginawa? Pinurgive siya ng ang laki-laki, pero yung kapwa niya, ang liit na ng utang, ayaw patawarin. Yun yung, di ba, unforgiving servant? Anong ginawa? You bring him and put him in jail and torture him until he pays his debt. Until he pays it. So may pagbabayad. Amen? Yun po yun. For the kingdom of God is when the king will come and settle accounts with his servants. Umalis siya sandali. May mga binibigyan ka ng mga responsibility. Tapos pagbalik niya, tutuusin ka. Ano, ginawa mo yung pinagagawa ko sa'yo. Kaya nga, i-judge tayo according to the calling that we have. Amen. Amen. So, praise God. Praise God kasi, although lahat mayroon ganito, ay mayroon tayong buhay na pag-asa na in the end, we will be with Him. Amen. Pero kailangan talaga ipamuhay natin yung dapat nating buhay na ipamumuhay dito. Amen. Pero hindi naman tayo mahirapan kasi kung ikaw ay susunod, ang kapangyarihan ng buhay niya ang siyang gagawa para sa iyo. Kaya walang mahirap kay Lord kung sumusunod ka. Nahirapan lang isang Kristiyano kapag siya ay sumusuway. Amen? Kaya nang struggle isang Kristiyano, ano yung struggle ng Kristiyano?
Pag ayaw niyang gawin, yung pinapagawa sa kanya, di ba? So, kung ayaw mo mag-struggle, sumunod ka. Imagine kung ikaw ay isang servant ng hari, nilalabak mo lagi pinapagawa sa'yo. Problema talaga. Di ba ba? Buti na lang ang Diyos natin maawain. Pero kung ginagawa mo lagi ang pinapagawa sa'yo, walang problema. Actually, ang sarap ng buhay mo. Imagine wala kang, pag natulog ka sa gabi, wala kang problema kasi nagawa mo yung pinapagawa sa'yo. Ang meron kasi kung alam mo mananagot ka kinabukasan, di ba? Alam mo may nagawa ka na, hindi ka makatulog. Amen? Kaya yung hope natin buhay. Okay. Are we good? Amen. Do we have a deeper grip of what hope is? May pag-asa tayo. Kung wala kang pera ngayon, may pag-asa na yayaman ka tayo. Alam nyo kasi, mga kapatid, alam nyo kasi, nakalimit lang tayo sa income natin. Yan ang problema eh. Kaya pagka may pangangailangan ka, nakakagad ng pagre-remedyohan mo. Pero hindi ka dumudulog sa Panginoon, Lord, ito yung problema ko. Alam niyo ba na si Lord, ipoprovide po yung pagkailangan mo. Basta, i-focus mo lang yung pananaw mo sa Kanya. Alam niyo yung pera, ang pera ng mundo, kay Lord yun eh. Kaya lang, yung part ng pera niya nasa iyo, ikaw ang tawag dito, steward lang. Amen. So, obey lang kay Lord. At huwag kayo nakasimangot kung wala laman ang bulsa niyo. Magpuri kayo sa Panginoon, darating yan. Sabi ni Lord, ibibigay sa iyo ang kapangyarihan para makakuha ng yaman. Joshua, di mo ba? Oh, He will give you the power to amass wealth. To get wealth. To attain wealth. If you put your faith in Him. Yan lang naman kailangan eh. Yung may condition eh. Ang alam natin yung, to grab. Ilagay mo yung pananampalataya mo sa Kanya, sumunod ka sa Kanya. Amen. Then, lilinaw ang pag-iisip mo. Magkakaroon ka ng ay, meron pa ng pagkakakitaan dito. Amen? O kaya, kung talagang kailangan mo, may tatapikin si Lord, siya pa yung magsasabing, binibigyan ni Lord sa'yo. Hindi ka na humingi, binigyan na sa'yo. Na kayo sabihin, walang imposible kay Lord. Hallelujah. Kayo lagi namumroblema eh. Pero wala ko ipapautan ng Diyos. Let's pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, dakila ka, Diyos. Salamat sa iyong mga pangako at sa buhay na pag-asa na mayroon kami kay Kristo. Sapagkat ito ay katotohanan na walang pwedeng mag-aagaw sa amin. Kung kami ay naniniwala sa iyo lagi, Panginoon. Kaya Lord, thank you, Father God. We just commit to you everything. Your truth, your promises in Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah.